Kumusta po kayo mga ginikiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa atin pong mga kwento at patuloy po na pagsuporta sa ating programa. Lalong-lalo na po sa mga kababayan nating OFW na talagang ibinabahagi pa nila sa kanila pong mga Facebook accounts. Kaya naman dahil dito ay taos puso po ako nagpapasalamat at hangad ko pong lagi na sana'y lagi po kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas po sa anumang uri ng karamdaman at kapahamakan. Sadyang ang mga hindi inaasahang pangyayari at kababalaghan ay walang pinipiling lugar at ito po ay laganap sa buong mundo. Halina't atin pong tunghayan ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito na ibinahagi po sa atin ng isa po nating masugid na taga-subaybay na si Mr. Sander Chan, at ito po ay pinamagatan nating Aswang sa Ibayong Dagat. Ayon kay Sander, ang karanasan niyang ito ay nangyari kamakailan lamang, mga 1 linggo pa lamang daw ang nakalilipas. At ito ay naganap sa Ibayong Dagat sa isang lugar sa Middle East kung saan siya kasalukuyan nagtatrabaho sa ngayon. At ito ay patungkol di umano sa kanyang katrabaho na si Washim, na kung saan kapwa sila nagtatrabaho sa isang kilala at may kalakihang kumpanya. Ayon pa kay Sander, ay bago pa lamang siya dito sa kanyang pinagtatrabahuan, mga 4 na buwan pa lamang daw siya. At ayon sa mga naririnig niyang bali-balita, ito daw kanyang katrabahong si Washim ay palipat-lipat di umano ng kanyang pinagtatrabahuan. Dagdag pa niya, isa daw itong tahimik na tao at halos hindi kumikibo, at madalas mas gusto daw nito ang mapag-isa. At kapag sinusubukan daw nilang kausapin ito, kung ano daw ang kanilang itinanong ay yun lang din daw ang sinasagot nito. Isang araw, meron daw itinakdang aktibidad ang kanilang kumpanya at ang lahat ay imbitado. At dahil likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mapalakaibigan, ay niyaya daw nila itong si Washim na sa kanila sumabay sa pagpunta doon sa nasabing aktibidad. Pumayag naman ito at tumango ng pagsang-ayon. Na magtanong ito kung anong oras, ay sinabi nila na bago mag 8:00 ng gabi ay magkikita-kita sila doon sa kanilang locker room. Ang isa pa daw nakapansin-pansin kay Washim ayon kay Sander ay kapag kinakausap mo daw ito ay hindi daw makatingin at lagi lang nakatungo, at kung nakaharap naman daw ito sa iyo ay sa katawan mo lamang titingin at hindi sa iyong mga mata. Nang sumapit na daw ang takdang araw ng nasabing aktibidad ay nauna daw silang tatlo sa kanilang locker room, ang kanyang kaibigang si Almer at si Washim. Habang hinihintay daw nila ang iba pa nilang katrabaho, ay nakita daw nila si Washim na nasa dulong bahagi ng locker room kung saan medyo madilim, at nakita nila itong nakatungo na may binabasang isang libro na ayon pa kay Sander, ang tingin niya ay yari sa tela. Nung lalapitan sana nila ito para samahan, ay bigla itong nagsabi na naiinis daw ito at naiirita sa kanila dahil gusto daw niya na mapag-isa. Dahil dito ay humingi na lamang ng paumanhin si Almir at sinabing akala nila ay nais nitong samahan siya. Pansamantala daw itong natahimik at maya-maya nagtanong kung nasaan na daw ang iba, sapagkat hindi daw siya maaaring abutan ng hanggang 12:00 ng gabi. Nagtataka man daw silang dalawa ng kaibigan niyang si Almir ay hindi na daw nila inalam ang dahilan kung bakit hindi ito pwedeng abutan ng hanggang 12:00 ng gabi. Di nagtagal ay nagsidatingan na rin ang iba pa nilang mga kasama, at sabay-sabay nga silang umalis at nagpunta sa lugar kung saan idadaos ang nasabing aktibidad. Pagdating nila doon ay agad daw silang kumain, pero ang katrabaho nilang si Washim
ay hindi kumain sapagkat kumain na raw ito bago pa umalis. Matapos silang kumain, nang tingnan ni Sander ang kanyang relo ay alas 10 na ng gabi. Nagkayayaan ang iba niyang mga kasama na uminom. Samantalang si Washim ay nakita niya na nasa may dulo na pinto ng auditorium na nakayuko lang at nagbabasa ng libro. Kaya naisipan daw ni Sander na dalhan ito ng inumin sapagkat nais niya itong kilalanin at nakakaramdam siya ng awa dito sapagkat walang gusto makipagkaibigan dahil nga sa ito ay suplado at may pagkawirdo. At nang makaupo nga siya sa tabi nito ay inalok niya at iniabot ang dala-dala niyang inumin at sinabing baka ito ay nauuhaw. Tinanggap naman daw nito ang iniabot niyang inumin habang nakatungo pa rin at nakatuon ang pansin sa binabasa at narinig niya itong bumulong na sinasabing mamaya daw ay iinom din daw ito ng dugo upang tuluyang mawala ang kanyang pagkauhaw. Sa sinabi daw na iyon ni Washim ay nagulat daw si Sander. Na makita daw nito ang kanyang reaksyon ay tila nagulat din ito at sinabing ang tinutukoy daw niya ay ang kanyang binabasa. Dahil naman doon ay natawa na lang di umano si Sander kahit hindi niya nababasa ang mga nakasulat sa libro na hawak nito at naisip na lang niya na talagang may pagkawirdo ang kanyang katrabaho. At nang maramdaman ni Sander na tila ayaw magpaistorbo ng kanyang katrabaho, ay inilabas na lamang niya ang kanyang cellphone habang si Washim naman ay nagpatuloy sa pagbasa sa librong hawak nito. Maya-maya ay lumapit na ang iba pa nilang katrabaho at niyaya na silang uminom. Sa unang pagkakataon ay nasaksihan niya na nagpaunlak ang katrabaho niyang si Washim. Habang nag-iinuman ay napasulyap si Sander sa kanyang orasan at napansin niya na alas 12 na pala ng gabi. Katabi niya ng mga pagkakataon na yon ang kaibigang si Almir at naalala ni Sander ang sinabi ng kanyang katrabahong si Washim na hindi ito pwede magpaabot ng hanggang hating gabi. Kaya't binanggit niya ito kay Almir at sinabing ipaalala kay Washim. Ngunit sabi ni Almir ay hayaan na lamang daw at baka nasiyahan na rin ito at nakalimutan na kung ano man ang gagawin kaya't ayaw magpaabot ng hating gabi. Dagdag pa ni Almir ay nakatutuwa nga daw isipin na yung taong kinaiinisan nila ngayon ay kasama nilang nakikipagsaya at nakikisalamuha. Pasado alas 2 na ng madaling araw nang matapos ang party at halos lahat sila ay lasing na, maging ang katrabaho niyang si Washim sapagkat ayon kay Sander ay nagagawa na nito makipagtitigan sa kanila. At dahil nga sa mga lasing na ay napagkasunduan na lamang nilang 7 na sabay ng katrabaho nilang si Joseph matulog sapagkat may kalakihan ito. Si Joseph ay isang chef sa kanilang kumpanya. Ayon kay Sander, alas 3 na daw ng madaling araw nang marating nila ang bahay ni Sir Joseph. Nagpaiwan daw si Washim at ang isa nilang katrabahong si Johnny sa sala at doon na nahiga. Silang 5 naman daw ay nagtuloy sa kwarto ni Sir Joseph at sama-samang natulog sa master bedroom nito. Nang mga alas 3:30 na raw ng madaling araw ay napansin ni Sander na siya na lamang ang gising. At nakaagaw ng atensyon sa kanya ang monitor ng CCTV sa bahay ni Sir Joseph. Nakita daw niya na tumayo si Washim sa hinihigaan nitong sopa. Nagtungo raw ito sa may kusina at uminom sa gripo. Hindi naman daw niya iyon ipinagtaka sapagkat naisip niya na lasing ito kaya't uhaw na uhaw. Ngunit nagsimula raw makaramdam ng takot si Sander nang buksan nito ang rep at kunin ang mga karning naroon na hindi pa luto at kainin. Dahil dito ay bigla daw napatayo si Sander sa pagkakaupo at lumapit sa monitor dahil sa kanyang mga nasaksihang kakaibang ginagawa ni Washim. Nang halos mauubos na daw nito ang kanyang kinakain, ay bigla daw itong tumayo at habang umunguya ay nakita daw niya itong humarap sa kamera. Nagulat daw si Sander sa kanyang nakitang mga pagbabago sa katrabahong si Washim. Kumapal daw ang mga labi nito at ang mata ay naging kulay itim.
Ayon pa kay Sander ay kapansin-pansin din daw ang paghaba ng mga daliri at pangil nito. At bahagya rin daw naging maumbok ang likod nito. Ang mga sumunod na pangyayari ay talaga namang siyang nagpasindak ng gusto kay Sander. Nakita daw niya ang katrabahong si Washim na nagtungo sa may sala kung saan doon din natutulog ang kasamahan nilang si Johnny. At kitang-kita daw niya kung paano walang habas daw itong kinagat sa liig ng katrabaho nilang si Washim habang tinatakpan ang bibig nito upang hindi makasigaw. Dahil sa kanyang nasaksihan ay agad daw ginising ni Sander ang kanyang mga kasama sa kwarto. Agad naman daw nagising ang kanyang mga kasama. Ngunit pagbalik daw nila sa monitor ng CCTV ay laking gulat nila nang makitang wala ng ulo si Johnny. Maya-maya pa ay muli daw nilang namataan si Washim na naglalakad sa hallway. At ito daw ay papunta sa kwarto kung nasaan sila. Kaya agad daw na inalerto ni Sir Joseph ang alarm ng buong bahay. At nakita daw nila si Washim na tila nataranta at tumalon daw ito sa may bintana. Agad daw nila itong ipinagbigay alam sa pulisya. Ngunit hanggang sa ngayon daw ay hindi pa rin nahuhuli si Washim. Samantala, sa kanilang pinagtatrabahuan ay kinausap daw silang isa-isa at sinabing manahimik na lamang at magtrabaho na tila walang nangyari. At hayaan na lamang daw ang buong kapulisan na gawin nito ang kanyang trabaho. Kamakailan lang ayon kay Sander ay nalaman nila na iba-iba palang pangalan ang ginagamit nito sa mga nagdaang pinagtrabahuan. At dyan po nagwawakas ang itinampok po nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana ay inyo pong nagustuhan. At naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa atin pong masusugid na taga-subaybay. At ito po ay sila, Frebilin de la Cruz, Adik Sayo and J.R. Guevara, Josel Jeronimo, Eric Flores, Jeffrey Adriano at ang mga kasamahan niya mula sa Bendawud, Alhambra, Jeddah, Tess Atienza, Shalid Andraque, Jom Sigwa, Keren Brescia, Idesa Malagit, Aquino Sasi, Mafe Gonzales, Noel Arojo, Lily Santiago, Lady Pakish, Nancy Uy, Emski Moto, Michelle My Heart P, Iron Chris Ranke, John Reniel Sakate, John Paul Novicio, Josephine Humaway, Rowena Ancheta, Yu Yan, Pau Pau Salas, Myra Villanueva, Manilin Lahay-Lahay Cantillas, Lynn Nobles, Marites Guevara, Jimmy Pandong, Mary Ann Nase, Charmel Salmete, at Sandy and Maggie Vivar. At sa lahat-lahat po ng patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.